Si Moira, saan naman may dali na damay? Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya ay Si Moira, saan naman may dali na damay? Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangharap na kung saan pinakita ng episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, ito nga is talagang nalaman na ng buong Pilipinas ang nangyari doon nga sa Quezon City shootout sa isang restaurant, no, na kung saan meron nga isa doon na namatay at may 3 sugatan. At kasama nga doon sa mga nasugatan o na injured is ito nga si Annalyn at si Lynette. And yes guys, nabalita na nga ito sa TV at marami nang nakakaalam. Kahit nga ito si Dr. Katie is nalaman niya ito at lumapit nga ito kay Doc Carlos at kay Doc Lindon at sinabi na alam niyo na ba ang nangyari? Na nagkaroon ng shootout dun sa Quezon City at kasama dun si Lynette. At nagulat talaga itong si Carlos kasi hindi niya alam eh. Sabi niya nga na, oh, anong nangyari? Kamusta na si Lynette? At sinabi ni Dr. Katie na okay naman siya. Ngunit itong si Annalyn, siya yung na barel dito sa may kanyang kaliwang braso at nag-alala nga din ito, lalo na itong si Lindon at nagtanong kung okay lang ba siya. At sinabi ni Dr. Katie na nandun naman na sila sa hospital sa Apex, kaya malamang sa malamang is ginagamot na sila doon. Ngunit itong si Carlos talaga nag-aalala at tila gusto nga niyang pumunta roon sa may Apex para i-check yung asawa niya. Ngunit sinabi nga din ni Dr. Katie, sige, pwede mo naman siyang puntahan doon. Kung meron ka mang surgery o ibang gagawin, kami na lang ang bahala dito ni Doc Linton. At ito nga, no, si Carlos is talagang gusto niya nang umalis at nag-prepare na nga siya para sunduin o puntahan nga itong si Lynette kasi nga nag-alala siya. Ngunit kay Annalyn wala siyang halos pakialam, no. At ito nga rin, gusto nga rin sa mama ni Doc Lindon para nga i-check din si Annalyn. Ngunit sabi nga mismo ni Carlos na ako na lang muna ang bahala, and then update ko kayo. At ito nga rin si Katie is nag-aalala din para sa kanyang kaibigan na si Lynette. At dito nga rin kay Annalyn kung kamusta sila at sana nga is okay lang sila. At nag-aalala nga rin itong si Carlos kasi nga baka matrauma na naman itong nga si Lynette na asawa niya. At dito nga guys, pinakita, no, na ito nga si Moira is nag-aalala pa rin. Yes guys, kahit nasa loob to ng kulungan is talagang napapalaban ito, no. Maraming gumugulpi sa kanya pero natili pa rin buhay ito at nakapag-utos pa nga na pumatay, no. At nag-aalala nga siya kasi nako, nakalusot na naman o hindi pa talaga patay itong si Dax. Baka pag nagising ito is magsumbong na talaga ito at magsabi na si Moira talaga ang mastermind nila. At ito nga rin, actually si Moira, inutusan niya ang kanyang anak na si Zoe na tuluyan itong si Dax. Ngunit sinabi nga ni Moira na oo, kasama ko sa operation, kasama ko sa mag-assist, pero hindi ko magagawa o kayang gawin yung ginagawa mo sapagkat maraming doktor doon. At kung sakaling may gawin man ako is mahalata yun ng mga doktor, lalo na ni Doc Ray. At itong si Moira talaga na-stress, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya o next na plano niya. Naghintay na lang siya ng himala, no, sana iskunin na ng demonyo itong si Dax. At ito nga guys, makita natin na itong si Annalyn is talagang matapang, no, kahit na sugatan siya, kahit na injured siya, is talagang inuuna pa rin niya na ito nga si Dax is magamot kasi talagang delikado ito eh, nabaril to lalo na sa ulo. Makita mo na maraming dugo ang lumabas dahil nga doon sa hitman na tauhan nga neto ni Ninang na inutusan nga niya. At yung hitman na yun is nakatakbo, no, kahit na nandun pa sila Michael is nakagawa pa rin itong makaalis. Buti na nga lang is hindi nga natuluyan itong si Annalyn at nadaplisan lang siya kasi kung nabaril ito, nako, sigurado to malaking away ito. At kung mangyari yun, nako, pati itong si Annalyn is kasama doon sa maoperahan at sigurado maraming malulungkot pag nangyari yun. At kasama din ako doon. At dito nga, pinakita na ito nga si Susan at si Josa talaga nanggigigil dito kay Moira, lalo na nabalitaan nila nga yung nangyari dito sa TV. At lalo sila nag-alala kasi nga nakasama nga talaga si Lynette at itong si Annalyn sa mga
na-injury, at lalo na nung nabalitaan ni Chang Susan na itong apo niya na si Annalyn is nadapisa ng baril. Talagang nagigigil ito na kung makita ninyo sa episode is talagang pinaggigilan niya tong si Moira. Naawat lang sila ng mga pulis kaya natigil yan, pero kung hindi, nako, baka bugbog talaga, gulpi sarado ito ngang si Moira. At ito ngang dalawa ay nag-uusap, si Jocelyn na tara punta tayo sa Apex at bisitahin natin si Lynette at si Annalyn kung kamusta na. In this case talaga nagmamadali itong dalawa kasi talagang alalang-alala sila sa mga nangyayari, lalo na alam nila na si Moira nga talaga yung may kasalanan dahil ay nga yung sinabi mismo ng kaibigan nito ni Chang Susan na si Mildred. At buti na lang nasabihan niya ni Chang Susan itong si Annalyn, kasi kung hindi baka talagang nangyari din sila. Pero dito guys, pinakita sa Apex na si Lynette is medyo okay naman, no? Kasi nga hindi naman siya nabaril, kundi nakatago siya agad at nakaiwas. Ngunit makikita mo na itong si Lynette is inis na inis at talagang gusto niyang makita at puntahan. So gigil na gigil to, gusto niyang saktan tong si Moira, no? At bago naman siya umalis, sinabol siya ni RJ. Sabi ni RJ na, Lynette, saglit lang, saan ka ba pupunta? At sinabi nga mismo ni Lynette na pupunta ako dun kay Moira kasi alam ko na si Moira talaga ang may kagagawa nito, na si Moira ang nag-utos para nga mabaril tong si Dax para mawala na yung star witness at humina yung kaso niya o bumaba ito. Ngunit sinabi nga din ni Lynette na tignan mo, pati ang anak ko na si Annalyn is nadadamay. Kaya makita mo na nanggigigil ito si Lynette. Gusto niya talagang makausap to, itong si Moira gusto niya pumunta rin at talagang aawahin to, at kung mayroon chance is sasaktan niya rin ito at sigurado papaaminin niya na meron tong kagagawan. Ngunit alam naman natin na itong si Moira is magaling to mag-deny. Siyempre madali na ma-deny yun lalo na't napaka-imposible nga na pagturo o makapag usap sa labas tong si Moira dahil wala naman itong cellphone at bantay sarado. Yun nga lang, di ilang nga lang alam ng mga polis na nakatawag pa ito dahil nga doon sa cellphone na nakuha niya at dahil din kay Ninang na may connection pa nga ito sa labas. At si Lynette talaga yung naalala niya yung anak niya kasi syempre anak niya yun itong si Annalyn, no? Na kahit sino naman siguro na anak mo is madamay sa mga ganong sitwasyon, lalo na sa barilan o kaya nakataya na yung buhay, sigurado magre-react talaga ng todo. At kahit nga itong si RJ, sabi nga niya na Lynette, kalma lang, no? Kasi alam ko naman na si Moira is walang kinalaman dito, wala siyang magagawa. Ngunit talagang malakas ang kutob ni Lynette na si Moira lang ang makakagawa na wala ng iba. At sabi nga na RJ, sige, kung gusto mo pumunta ron, dapat hindi lang ikaw mag-isa, dapat meron ka kasama. Kung gusto mo, samahan kita. In this case, sama nga itong dalawa, papunta nga doon sa may prison. At ito nga rin, nakaabot na nga kay Giselle yung pangyayari nes guys, na balita na nga to sa buong Pilipinas, lalo na sa Apex, no? At talaga nag-aalala itong si Giselle kasi sabi pa nga niya na ako, kung nakasama pala ako doon is baka ako rin is nadamay. Kaya nag-aalala siya, lalo na dito kay Lynette at kay Annalyn na balitaan niya na nabaril pa ito. Kaya talagang pumunta siya agad doon sa ER para kamusta itong mga nabaril, lalo na yung nalaman niya si Dax is nabaril din. Nag-aalala sila na baka humina nga talaga yung kaso nila laban dito kay Moira kasi mawawala yung star witness. Kaya nga nag-aalala ito at maasa din na sana maayos ng mga doktor, matanggal agad yung bala sa utak o sa ulo nito ni Dax para maging okay. At pag naging okay, maging stable siya uli, is mabubuhay pa rin star witness nila. At ito nga yung makakapag malaking chance nila na matuluyan nga si Moira na maipakulong at mabulok nga dito sa kulungan. Pero ang tanong dyan, no, ito kayang si Moira is may chance pa ba talaga na makalaya? O baka naman is matuluyan na siyang mabulok. Ito kayang si Dax is mabubuhay pa kaya ito? O baka naman is makaligtas pa ito dahil din sa magaling na pag-oopera ng mga doktor dito nga sa Apex. At itong si Zoe, ano kayang gagawin niya para mapigilan o masunod mismo yung nanay niya at matuluyan tong si Dax? At itong si Lynette, ano kaya ang gagawin niya? Pupunta ba talaga siya doon sa may kulungan at makipag-away dito kay Moira? Ano kaya ang gagawin din mismo ni Carlos para matulungan ang kanyang asawa at ito nga si Annalyn?
Yes guys, grabe talaga nangyari dito sa Abot Kamay at salamat na lang sa inyong suporta, sa inyong pag-like at pag-share at pag-comment. At yun lang guys, ingat kayo palagi at bye-bye.